As you can see, the sales for this month is growing, sir. We have plotted the future plans in order to... Sir? Natigil ang pagsasalita ng representative ng finance team nang pumasok si Christian at tinawag ang atensyon ni Garrett. Seryosong mukha nito, dahilan para maging kuryoso siya. Madalas niyang ibilin sa kanyang assistant na huwag guguluhin ang kanyang meeting maliban na lamang kung importante ang dahilan. Lumapit ang lalaki at ibinigay sa kanya ang telepono. Kinunutan niya ito ng noo. "The housemaid is trying to contact you, sir," imporma nito. Tiningnan niya ang telepono at tumayo para kunin yon. "I'll be back. Let's take a break for a few minutes." Nanatili ang mga empleyado sa meeting room habang lumabas naman siya at nilagay sa tenga ang telepono ibinigay ni Christian. "Sir Garrett," bati agad ni Manang Laura. "Sir, pasensya na. Napatawag na ako kasi natataranta ako." "Manang Laura?" Ito ang kasambahay ng kasama ni Alexandra sa apartment. Bumagal ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya nito tatawagan kung hindi importante. "Sir, si Alexandra wala sa apartment. Kaninang umaga nawalan siya ng malay kaya dinala ko siya sa kama para makapagpahinga. Ayaw niya kasing ipasabi sa'yo ang nangyayari, sir. Pero ngayon lang, nang balikan ko siya sa kanyang kwarto, wala na siya." Nagsalubong agad ang kanyang kilay. "What are you talking about, Manang? Anong nangyari kay Alexandra?" "Nahimatay po siya kanina, sir. Pero ngayon wala na po siya sa apartment. Hinanap ko pero wala talaga siya sa buong village." "Baka umalis, sir. Nangihina si Alexandra. Baka mawalan na naman ng malay kung saan." Halos mangiyak nitong sabi. Nagtagis ang kanyang bagang, bakit naman ito aalis ng apartment? At mas lalong anong nangyayari sa babae para mawalan ito ng malay. Napapansin niyang madalas masuka at mahilo si Alexandra. Baka nanghihina ito dahil sa natamong sugat? "I'll be there, Manang." Aniya, ibinaba niya ang telepono at bumalik sa meeting room. Nag-uusap-usap na ang ilang empleyado pero nang pumasok siya ay mabilis na umayos. Si Christian ay nanatiling nakatayo sa gilid. Hinihintay na magbalik siya. "Let's end the meeting now," malamig niyang saad. "I have something important to do." Natahimik ang buong silid. Binalingan niya ng tingin si Christian. "Cancel my appointments this afternoon." Tumalikod siya at malalaki ang hakbang na naglakad papunta sa elevator. Walang ibang laman ang kanyang isip kung hindi si Alexandra. Pinaluwag niya ang necktie ng makasakay ng elevator. Hindi siya makahinga ng maayos. Hindi kailanman naging sakit sa ulo si Alexandra. Hindi ito naging problema sa kanya. "Lately, she always meddle in my life. I even have to sacrifice my work," reklamo niya. Pero parang hindi naman importante ang trabaho. Hindi man lang siya nakaramdam ng konsensya na pinakanselan niyang kanyang appointment mamayang hapon para lang matingnan si Alexandra. Wari bang mas may mapapanatag pa siyang hanapin ng babae kaysa maupo sa meeting room at ubusin ang oras sa pagtatrabaho? Tinipan niyang number ni Alexandra pero cannot be reached iyon. Ngayon kailangan niyang isipin ng mabuti kung saan ito nagpunta. "I hope she's fine," kausap niya sa sarili. Samantalang tahimik na pinagmamasdan ni Alexandra ang payapang mukha ng kanyang lola. Binisita niya ito pero nang dumating siya sa ospital ay natutulog na ito. Ayaw niyang maging istorbo sa pagpapahinga nito. Hinawakan niyang kamay ng matanda at malungkot na ngumiti sa sarili. Noong bata pa siya, nasanay siyang nagsusumbong sa kanyang lola. Kahit maliit na bagay, sinasabi niya dito dahil alam niyang aaliwin siya nito. "She has been my home, a good comforter to my soul." Ngunit nang magdalaga na, mas paunti-unti na niyang inilihim ang mga problema. Natatakot siyang baka madagdagan niya pang problema ng kanyang lola. Ayaw niyang maging pabigat sa matanda. Hinaplos niya ang kulubot na kamay ng kanyang lola at mabilis na naglandas sa kanyang pisngi ang mainit na likido. Sobrang bigat na kanyang nararamdaman. Ipinangako niya sa kanyang sarili na magiging matapang na siya. Pero sa huli, gusto niya pa ring umiyak habang yakap siya nito. Gusto niya pa rin na hagurin ito ang kanyang likod. Habang humahagulo siya ng iyak, sa pamamagitan nito, mababawasan ang bigat sa kanyang nararamdaman.
Marahil kung sasabihin niya sa matanda ang lahat ng kanyang paghihirap, magagalit ito. Magagalit ito kay Garrett at ganun din sa mga taong nananakit sa kanya. Dahil alam niyang mahal na mahal siya nito. Ilang minuto siyang tumahimik na umiiyak habang hinahaplos niya ang kamay nito. I miss you so much, La, bulong ng kanyang isip. Kapag makapag-file na sila ng divorce ni Garrett ay aalis siya. Magpapakalayo-layo siya. May sapat naman siyang ipon para tustusan pa rin ang kanyang pang-araw-araw at ang hospital bills ng kanyang lola. Yun nga lang, baka hindi niya mabisitang matanda. Ibibili na lamang niya kay Georgia na bisitahin to para sa kanya. Tumayo siya at hinalikan ang noo nito, mahimbing pa rin ang pagkakatulog nito. Tumakas lamang siya kay Manang Laura lalo pat naisip niyang baka hindi rin siya payagan nitong umalis dahil sa nangyari kanina. Mabigat pa rin ang kanyang katawan pero hindi na kagaya kanina. Pagdating ng elevator ay tinipan niyang number ni Georgia. Ayaw niya pang umuwi. Hey, si Georgia. Bumisita ako kay Lola. Pwede mo ba akong sunduin? Ayaw ko pa sanang umuwi, matamlay niyang saad. Saglit na natahimik sa kabilang linya. Pagkaraan ay nagkaroon ng static sound bago niya narinig ang marahang pagmumura ni Georgia. Alexandra? Tawag nito. Nasa ospital ka pa ba? Tumigil ang elevator. Oo, may ginagawa ka ba ngayon? Muling natahimik ang kabilang linya. Pumasok naman ang dalawang nurse sa elevator. Georgia, tawag niya. I'm doing something, sagot nito, tila natataranta. But I know someone who's near from the vicinity. Pwede kong sabihin na kunin ka dyan. Naputol lang sinasabi nito, kaya sinulyapan niya ng tingin ng screen ng cellphone. Naroon pa rin naman sa kabilang linya si Georgia. Georgia, tumigil ang elevator. Nasa first floor na sila. Lumabas siya at tuloy-tuloy hanggang sa exit door. Georgia, tawag niyang muli pero hindi na nagsalita ang kaibigan. Pinitay niyang tawag at muling nagtipa para magpadala ng mensahe sa kaibigan. Hindi na niya napansin na malapit na siya sa parking lot ng ospital at ilang sasakyan na ang dumadaan. Nang maipadala na niya ang mensahe, saka lamang siya nag-angat ng tingin. Malayo-layo pa ay natanaw na niyang puting sasakyan na palapit sa kanya. Mabilis ang pagtakbo nito at parang nagugat ang kanyang mga paa nang makitang pupunta ito sa kanyang direksyon. Bago pa man siya masagasaan ng sasakyan, mabilis na may humaklit sa kanyang braso at hinila siya paligid ng daan. Napasinghap siya nang dumaan ng hangin sa kanyang muka dahil sa mabilis na pagtakbo ng sasakyan. Shit! Yumapos sa kanyang katawan ng makisig na braso para protektahan siya. Siya na may napapikit at mabilis na pinanggalang ang mga kamay sa kanyang tiyan. Yun ang una niyang naisip, kailangan niyang protektahan ang kanyang nasasin na pupunan. Ilang segundo rin siyang nakapikit at nang kumalas ang yakap sa kanya na nagligtas sa kalamang siya nagmulat ng mga mata. Ayos ka lang ba, Alexandra? Tanong ng bariton ng boses. Bumungad sa kanyang paningin si Marcus. Puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Marcus, utal niyang saad nang makitang lalaki. Lumayo ito sa kanya at hinagod siya ng tingin. Naghahanap ito ng galos at nang makitang dumudugo niyang kamay ay mabilis na natigilan. Your hand is bleeding, saad nito. Nagbaba siya ng tingin sa nakabendang kamay at nakitang dumudugo nga yon. Kanina'y pinoprotektahan niyang kanyang tiyan kaya siguro dumugo yon. Ayos lang ako, nanghihina niyang sabi. Umiling ito't mabilis siyang binuhat. Napasinghap naman siya sa ginawa nito. We have to see a doctor. Naglakad ito habang buhat-buhat pa rin siya. Ngayon niya lamang napagtanto na dahil sa takot sa nangyari ay masyadong mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nanghihina rin ang kanyang tuhod. Siguro kung hindi siya binuhat ng lalaki ay baka hindi siya nakapaglakad. Kaysa magreklamo'y natahimik na lamang siya. Nang makarating sila sa tapat ng emergency room ay kagad siyang namukhaan ng nurse. Isa yun sa madalas na tumingin sa kanyang lola. Ma'am Alexandra? Dumalo to sa kanila, nilapag siya sa hospital bed ni Marcus. Sumunod naman ang nurse. Anong nangyari? Her hand is bleeding, sagot ni Marcus. Maingat na hinawakan ng nurse ang kanyang kamay at sinipat ng tingin ng bandage. Puno na yun ng dugo galing sa kanyang sugat. I also like to see your surveillance system.
I want to check the CCTV footage on the parking lot. Ani Marcus. Napatingin silang pareho ng nurse sa lalaki. Nagtatakang nurse samantalang kinabahan naman siya. Medyo malawak pa naman kanina ang daan pero sa nakita niya talagang sa direksyon niya dumiretso ang sasakyan. Ayaw niyang isipin na may balak na masama sa kanya ang nagmamaneho. Pero sa tuwing naiisip niyang pangyayari parang ganun na nga. Umalis saglit ang lalaki nang ituro ng nurse kung saan ang security room. Samantalang tahimik naman niyang ininda ang paglilinis ng kanyang sugat. Mabuti at hindi malala ang nangyari sa kanyang kamay. Dumugo lamang yon dahil sa matinding pressure kanina nang yakapin niya ang kanyang tiyan. Ngunit kahit naman siguro nakayakap siya sa kanyang sarili, hindi niya mapoprotektahan ng kanyang baby kung nasagasaan siya. Mabuti na lamang talaga't nasagip siya ni Marcus. Malungkot siyang ngumiti sa sarili. Sa pangalawang pagkakataon, iniligtas na naman siya nito. Malaki na ang kanyang utang na loob. Pumasok muli si Marcus sa emergency room kasamang isang doktor. Nag-uusap ang dalawa nang balingan siya ng tingin ni Marcus. Kamusta? Maingat nitong tanong. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay na may bagong benda. Nilinis na ng nurse. Aniya, marahan itong tumango. Lumapit ang doktor at kuryoso tong tumingin sa kanyang benda. What happened? Ang nurse ang sumagot. Nagsabi rin ito na hindi na niya kailangan ng reseta dahil meron na siyang gamot sa bahay. Tumango ang doktor saka bumaling kay Marcus. Maloko itong ngumiti. Next time, don't put too much pressure or at least refrain yourself for a little while. Payo nito. Kumunot ang kanyang noo. Ilang segundo siyang nagbuluhan at nang makita niyang pangiti ng nurse na makahulugan, ay agad siyang umiling. Hindi, Doc. I already know that, Kevin, sagot ni Marcus bago pa siya makapagprotesta. Tinapik ng doktor ang balikat ni Marcus saka naglakad paalis ng emergency room. Ang nurse rin na gumamot sa kanya ay bumalik sa mesa nito dahilan para maiwan sila. Sorry, agap niya. Mukhang na-misunderstood ng doktor na. It's okay, putol ni Marcus. Kinagat niyang ibabang labi at napailing sa sarili. Hindi niya alam kung malapit ba ang doktor at si Marcus pero nakakahiya pa rin na pinag-isipan sila ng ganon. Tumayo siya at muntik pang mabuwal kung hindi pa nahawakan ng lalaki ang kanyang bewang. Careful, Alexandra, paalala nito. Nangihina pa rin ang kanyang tuhod. Why don't we stay here for a while? Para makapagpahinga ka. Inalalayan siya nitong maupo muli sa hospital bed. Nahiya niya itong tinignan. Pasensya na talaga, Marcus. This is the second time that you saved me. Ngumiti ito sa kanya. Hindi ka naman iba sa akin. Pilit siyang ngumiti sa lalaki. I already checked the CCTV footage. Imporma nito. Umayos siya ng upo. Kuryoso sa sasabihin nito. Pero nasa malayong CCTV kaya hindi makita ng maayos ang plate number ng sasakyan. Ang nasa malapit na CCTV ay under maintenance kaya hindi rin ito nahagip ng pangyayari. Kinagat niyang ibabang labi. Siguro aksidente lang talagang nangyari. Baka hindi naman ito planong sagasaan siya kagaya ng kanyang iniisip. Pero bakit hindi niya lubos na makumbinsi ang sarili? Wari bang may bumubulong sa kanya na maliit na boses at nagsasabing may masamang balak sa kanya ang driver ng sasakyan. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ayaw niyang isipin pa yon. Ang mahalagay ligtas siya at ang kanyang baby. Bakit ka nga pala nasa parking lot? Tanong niya sa lalaki. I had my general check-up this morning, sagot nito. Sa bagay, masyadong malaki ang ospital at kilala ang mga advanced health equipment nito. Kaya nga itong pinili niyang ospital para sa kanyang lola dahil alam niyang maalagaan ng maayos ang matanda dito. How about you? Bakit ka nasa parking lot? Natigilan siyang saglit sa tanong nito. Dahil sa kanyang pagkakatigil, nagbaba ito ng tingin sa kanyang tiyan. Iniisip marahil ng lalaking nagpa-check up siya sa OB-GYN. Umiling siya. May binisita ako, pagtatama niya. Nagtagal pang tingin nito sa kanyang tiyan bago bumalik ang tingin nito sa kanyang mukha at marahan itong tumango. Glad I saw you on the parking lot. Tumingin siya sa mga mata nito. Kagaya noon, positibo pa rin ang mga reflektang emosyon sa mga mata nito. Thank you for saving me. Again, Mark. Taos puso niyang saad. Natigilan ang lalaki. Nakita niyang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. Pagkaraan ay napalitan ito ng awa. Pero mabilis lang iyon. Dahil namuno ng paghanga sa mga mata nito.
You don't have to thank me, Alexandra. I would always save you if given a chance. Hindi pa siya nakakabawi sa lalaki. Nangako siya sa sarili na babayaran niya ang utang na loob sa lalaki. How about let's eat something today? Naalala ko gusto mo ng pares. Nakangiti niya sabi. Mayaman na noon pa man si Marcus. Galing din ito sa prominenteng pamilya. Kaya na minsan niya itong maisama sa isang parisan, hindi niya inaasahan na magugustuhan ng lalaki ang mga luto doon. Mabilis na tumango si Marcus at ngumiti sa kanya. Treat mo? Marahan siyang tumango sa lalaki. Mas lalong lumaki ang pagkakangiti nito. I really miss pares. We don't have that in the States. Natawa siya sa sinabi nito. Matagal din na nawala si Marcus, kaya siguradong nananabik ito sa mga lutong Pinoy. Tumayo siya at inalalayan naman siya ng lalaki. Maingat ang paghawak nito sa kanyang braso at iniwasang masagi ang kanyang kamay. Kaya mo na ba? Marahan siyang natawa. Yes, I can manage. Are you excited for the pares? Kunot noon itong sabi. Natawa na muli siya. I'm sure you are, panunukso niya, tumawang lalaki at hindi na tumutol. Hawak pa rin ni Marcos ang kanyang kaliwang kamay para alalayan siya sa paglalakad. Kahit na kaya naman niya maglakad na hindi inaalalayan ay wala naman siyang puso na pagbawalan ito sa pagtulong. Sanay naman siya na palagi nagmamagandang loob ang lalaki. I brought my car, saad nito. Kukunin ko lang, just stay here and I'll pick you up. Bili nito sa kanya. Mabilis siyang umiling. Kaya naman niyang maglakad kaya sasama na siya. Nakakahiya na kailangan pa siyang pagsilbihan ng ganito ni Marcus. Sasama ako, aniya, malitong ngumiti at tumango. Hawak pa rin ni Marcus ang kanyang braso na maglakad sila papunta sa parking lot. Inilabas na lalaking susi ng sasakyan at pinatunog ang isang itim na Raptor. Napamaang siya. Malaki ang Raptor at mukhang bago pa. O baka maganda lamang ang pagkaka-maintain ni Marcus kaya nagbumukhang bago. Hindi pa siya natitigil sa paghanga sa sasakyan nito nang haklitin ng kanan niyang braso. Malakas ang paghila sa kanya pero dahil hawak pa ni Marcus ang kaliwa niyang braso ay hindi siya tuluyang nahila. Napasinghap siya sa gulat at mabilis na binalingan kung sino yon. Nagtama ang tingin nila ni Gareth. Mapula ang mga mata nito at kitang-kita ang galit. What are you doing? Gulat na reaksyon ni Marcus. Hinila siya pabalik ng lalaki at pumagit na. Dahil sa pagtama ng kanilang tingin, nawala sa isip ni Gareth na hawak siya nito. Pumagit na sa kanilang dalawa si Marcus at nakaaktong pinoprotektahan siya. Mabilis namang uminit ang ulo ni Gareth sa ginawa nito. Gareth! Sigaw ni Alexandra nang humandusay sa lupa si Marcus dahil sa lakas ng suntok ng lalaki. Back off! Sigaw ni Gareth kay Marcus. Mabilis na nakabawi ang huli, tumayo ito at gumanti ng suntok. Agad namang naiwasan yun ni Gareth pero sa pangalawang suntok, tinamaan na ito sa panga. Marcus, tama na! Si Marcus ang nasa malapit sa kanya kaya ito ang hinila niya. Siya na ngayon ang pumagitna sa dalawa. Muling umamba ng suntok si Gareth kaya mabilis niyang pinanggalang ang katawan. Tama na! Sigaw niya, natigilan si Gareth. Napatitig siya kay Alexandra na ngayon ay tinatagong lalaki sa likod nito. Kumunot ang kanyang noo, kasabay ng pagpisil ng malamig na kamay sa kanyang dibdib. Why would she protect this shit man? She's so thin compared to this man, pero siya pang may lakas ng loob na protektahan to. At sa akin pa talaga? Humakbang siya at balak na sanang hawakan si Alexandra nang maunahan siya ng lalaki. Parehong umatras ang dalawa. Ngayon ay mas lalong sumabog ang matinding emosyon sa kanyang dibdib. Umiling si Alexandra, halatang naguguluhan. Bakit ka ba nanggugulo, Gareth? Natigilan siya, napatitig siya sa babae at mapait na ngumiti sa sarili. Nanggugulo na pala siya ngayon. Sinilyapan niya ng tingin ng lalaki na sa likod ni Alexandra. Seryosong mukha nito. Dahil sa kanyang suntok ay namumula ng gilid ng panga nito, pero maayos pa ring tingnan. Nakasuot ng salamin ang lalaki. Mas matangkad lang siya ng kaunti dito pero mas malaki naman ang katawan nito kumpara sa kanya. Nagsalubong ang kanyang kilay. Hindi siya nagkakamali. Itong lalaking kinakausap ni Alexandra sa telepono. Mabilis na nakalap ni Christian ang mga impormasyong hinihingi niya at hindi niya inaasahan na ngayon niya mismo makakaharap si Marcus. Malamig na tingin ang ginawad niya sa lalaki.
Is this your friend? Nagbaba siya ng tingin kay Alexandra. Hindi may tatanggi na galit ang namumulong emosyon sa mga mata nito. Does she even know you're already married? Or does she just like to pick up women who have been used by others? Napaawang ang labi ni Alexandra sa sinabi ni Gareth. Para yung punyal na tinarak sa kanyang dibdib. Nanubig ang kanyang mga mata pero mabilis niya yung ikinurap. Hindi niya iiyakan ng maanghang na salita nito. Watch your words, awat ni Marcos sa lalaki. Humakbang ito pero dahil nakaharang siya ay hindi rin nakalapit kay Gareth. Tama na, hinawakan niya sa braso ang lalaki para pigilan ito. Kung maruming iniisip ni Gareth sa kanila ay wala na siyang magagawa. Kung galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw, marahil galit din ang may ibabang babae sa asawang may ibang lalaki. Mapait siyang natawa sa kanyang isip. Hindi naman niya lalaki si Marcos Kung tutuusin, nagmamagandang loob lamang ito. Wala silang ginagawang masama. Hindi niya napansin na nakalapit na si Gareth sa kanila at hinawakan ng kanyang braso para hilahin siya palayo sa lalaki. Mabilis na kumilos si Marcos at plano sanang awatin si Gareth pero umiling siya. I'm sorry, yun na lamang ang kanyang naisatinig. Ayaw niyang mag-away pa ang dalawa. Stop touching my wife. Dumagungdong ang boses ni Gareth sa parking lot. Puno yun ng galit at may bahid ng panibugho. Ayaw niyang isipin na nagsiselos ito kaya naman para matigil na si Gareth ay sumama na siya dito. I hope we'd never meet again, ani Gareth. May pagbabanta sa tono ng boses nito. Ngunit wala man lang makikitang takot sa mga mata ni Marcos. Blanko lamang ang ekspresyon ng mukha nito. Tama na, Gareth. Wala naman kaming ginagawang masama. Hindi pinansin ng lalaki ang kanyang sinabi. Bagkus ay naglakad ito paalis habang hawak ang kanyang braso. Halos makaladkad siya dahil malalaki ang hakbang nito. Nang makarating sila sa sakyan ng lalaki, binuksan itong pinto at tinulak siya papasok. Kung hindi niya pa naitukod ng mga kamay, ay mauntog siya sa kabilang pintuan. Stay here. Bili nito, mabilis na tumibok ang kanyang puso. Anong gagawin nito? Para mapigilan ng lalaki, hinawakan niyang kamay nito. Nasa labas ito ng sasakyan habang nasa loob na siya. Ayaw niyang guluhin pa nito si Marcos, kaya kailangan niyang pigilan si Gareth. Stop it, Gareth! Nagbaba ng tingin si Gareth sa kanyang kamay. Kumunot ang noo nito nang makitang benda sa kanyang sugat. Napansin nitong bago na ang benda. He's not doing anything wrong. We're not doing anything wrong. Ano bang ikinagagalit mo? Pumasok ng sasakyan si Gareth. Mas mapula na ngayon ang mga mata dahil sa galit. Nakita niyang nagtagis ang bagang nito at pakiramdam niya magagawa siya nitong saktan. He's touching you, Alexandra. Halos pasigaw nitong sabi. How do you want me to react, ha? Bumukang kanyang labi para magsalita pero hindi niya alam ang sasabihin. Totoong hinahawakan siya kanina ni Marcos. Hindi niya yun itatanggi. Pero yun ay dahil sa inaalalayan siya nito. He's doing me favor. Bakit parang napakasama nilang tao sa isip ni Gareth? Wala kaming ginagawang masama. Bakit kapag akong hinahawakan parang ang laki na kasalanan? Pero kapag ikaw, kinuyom niyang kaliwang kamay. Ano ba problema mo? Pinatatag niyang loob. Hindi niya hayaang manipulahin siya nito. You want me to feel guilty? Tinutulungan ako ni Marcos. Hindi mo siya kailangang pag-isipan ng masama. Dahil kung may gumagawa man ng kalokohan sa ating dalawa, sigurado kung hindi ako yun. Natigilan to. Nakita niyang natigilan si Gareth at parang hindi inaasahan ang kanyang sinabi. Mapait siyang ngumiti. Stop acting like a jealous husband, Gareth.